Ay na-recruit ng Student League na ito ay isang right hand na kabataan para po saan? Para mag-train maging MPA. Sorry po, no? Nag-join ako ng MPA na ako'y first year college. At doon kami po at the end of October na yon na taong 1977, 78. Papunta kami ng North Sagaray, Bulacan upang kami po ay i-train ng todo-todo. Para po doon ay masabi natin kasukdulan o last na training namin ay sa North Sagaray, Bulacan. Ngunit sa hindi kawasa, at sabi na ni Joe Maciso, alas 7 ng umaga sa may labas ng UP Diliman, Pilcoa, hindi ko malilimutan, ay may bus na naghihintay sa inyo papunta ng North Sagaray, Bulacan. Ng North Sagaray, Bulacan, mga kaibigan, ang number 1 sa buong Luzon na pinagtataguan ng mga MPA. Sorry kung may mga MPA dati rito, ay mag-usap tayo mamaya. Pero hindi po ako nagising ng alas 7 ng umaga. Nagising ako alas 9. At alas 3 ng hapon, kung yun babalitaan sa buong dyaryo ng Pilipinas, sa Manila Bulletin, Daily Inquirer, kinabukasan, pumutok ang balita. 41 students na sandwich ng paglalabanan between military and FPA. At yung 41 na yun ay namatay. Kung kayo nagising ng maaga, una, wala na ako dito. Pangalawa, hindi ako naging Adventist. Pangatlo, hindi ko nakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So marami ng aking mother ng ganong pangyayari. Sabi niya, kapag ikaw ay sumunod pa rin sa kanilang mga ideolohiya, titigil ka ng pag-aaral. At pwede ka namin itakwil sapagkat hindi ka namin pinalaki ng ganun. Totoo po, pinalaki kami na napaka-Katoliko. Araw-araw nasa simbahan, araw-araw naglalakad ng paluto. Pero deep inside, there is emptiness. I could say that there is no such peace that passes all understanding. Sapagkat nakita ko ang kaguluhan ng sanlibutan, parang ito lang ang sagot, ang MPA. Pero napakabuti ng Panginoon, hindi pinahintulot ng Diyos na pumasok ako ng todo-todo sapagkat hindi ko pala alam na ako'y magiging manggagawa ng Panginoon. So, nung ako'y nag-graduate, ako po ay pagka-board exam, kumuha na naman ako ng course habang nag-work ako sa Public Works and Highways sa lugar po ng Arroceros Headquarter, Main Building. Ay pag-Sabado, ako po ay nag-master ng aking structural engineering. Pagkatapos ko ng structural engineering, ako lang ang babae po sa aming klase. Ang sabi ko, ako ay nasa edad na 22. Ako'y kukuha ng aking PhD in structural at MIT. Out of 51,000 na nag-exam sa Massachusetts Institute of Technology, the best school for engineering, ako po ay pang-12 na nakapasa. At sa edad na 22, ay magpo-pursue ng aking PhD in structural engineering. Pero sa edad na 22, nagkaroon ako ng panaginip. Ako'y tinatawagan ng Diyos. Kaya hindi po ako natuloy at ginawa ng Diyos na kilala ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. At that moment,
lumapit po si Director Suwiques, yung dating DPWH Secretary, Director Florante Suwiques. Jade, huwag ka na mag-aral. Tama ng pag-aaral. Papadala na kita sa Palawan at doon ka mag-work. So, masakit sa ating loob, mga kapatid, na pumunta ng Palawan. Sapagkat at that time, sorry po disclaimer ulit, baka may tiga Palawan dito. Ang Palawan po noon ay 100% endemic ng malaria. Kaya po, endemic no, hindi pandemic. Endemic. Ba pandemic sa endemic. So sa madaling sabi, sa aking panaginip, ay sinira ko ang aking scholarship sa MIT. Meron na po akong student visa from US para mag-aral doon sa edad na 22. Po, sapagkat nag-graduate ako sa edad na 19 sa aking engineering. Pagka-board exam, nag-masteral. Pagdating ng 22, mag-PhD. Puro aral. Pero alam niyo mga kaibigan, may panakala talaga ang Diyos. Sabi ng aking mother, sayang naman ang scholarship. Out of 51,000, hindi ako siya nagyayabang na po. Kasi pag lang tayo mag-aaral, ay 12, pang-12 po ako sa mga nakapasa with stipend. Ang stipend namin ay $100. At that time, 40 years ago, ang $100 ay malaking pera. Makinig. Tama po. Sir, tama ba yun? Tama. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuti ang Diyos. Walang regret na ako ay naging Adventist. Sapagkat buwag doon sa Palawan, nakilala ko ang aking tagapagligtas. Na dati ay naroon ako sa kadiliman. Pero ako po ay nagpunta sa iba't ibang relihiyon. Bago ako naging Adventist, ito po ay pang-10 relihiyon. Naging iglesia no Cristo ako. Nag-member ng Jehovah, ng Mormons, ng Methodist, nag-born again, ang dami kong pinuntahan. Nag-JIL din po ako, nabaptize ako sa JIL. Pero alam niyo po, napakabuti ang Diyos, na ang ginamit ng Panginoon ay backslider na Adventist. Grabe, may backslider pa. At yung backslider na yun, mga kaibigan, ay graduate ng AUP. At that time po, hindi pa AUP. PUC pa po. So, nag-backslide siya sapagkat nakapag-asawa ng hindi Adventist. Natutunang kumain ng karumal-dumal, naglabag ng araw ng sa. Pero napakabuti ang Diyos. Sabi ko, lahat kayo, pag alauna na, 12:30 to 1:30, magkakaroon tayo ng Bible study. So, nakikinig ang isa roon, mga tauhan mo, syempre, pag tauhan mo, makikinig yan. Nakinig naman. Pero after 3 months, sabi niya, alam niyo, ma'am, engineer, tatatak ka ng tatak ng hayop. Sabi ko, bakit? Kasi Sunday keeper ka. Bakit? Ano kinalaman ng Sunday keeping sa Sabbath keeping? Yan po ang tatak ng hayop. Pero ang tatak, ang tanda ng Diyos, yung seal ng Diyos, ay Sabbath. Anong Sabbath? Ano ba yung Sabbath? Wala po akong alam sa Sabbath. Promise. Pero isang araw, sabi niya, meron po akong ibibigay na libro sa inyo. Ministry of Healing, Conscious of Diet and Foods, Desire of Ages, Great Controversy, and Steps of Christ. Ilang libro? 5. Pero sabi ko sa sarili ko, may pride. Puro pride. Ako nangangaral, tapos ako kukunin mo. Hindi pwede yan. So yung 5 libro, itinago ko po at hindi ko inasa. Dumating ang
pagka po ay darating ang panahon na okay, may ticket, meron tayo harvest gathering. Pumunta po ang tatlong pastor kasama si Brother June Bituunon, kung makakalimutan, na ngayon ay mayor siya doon sa Palawan. Ano po, siya mayor ngayon dati doon. At ang sabi niya, "Ma'am, may harvesting gathering po." Sabi ko, "Ano harvesting gathering?" So, bigyan ako ng Signs of the Times na ang title, hindi ko makakalimutan, From Sabbath to Sunday. Nagbigay po ako ng aking harvesting gathering. Sabi ko, okay na po ba ito sa inyo? Malaking halaga po ang 5,000, di ba? That time. Sabi ko, ito po, yan pala yung napaka-noble ang trabaho nyo, okay na po, yun na po. Pero ako'y na-curious sa magazines na Signs of the Times. At binasa ko sa isang upuan. Naunawaan ko, pero kulang. Ang sabi ko, iba to meron palang ganitong reliyon na nangingiling ng Sabat. Hindi kumakain ng ganito at gano'n. Sabi ko, June, kinabukasan. Please explain, what is Seventh-day Adventist? Yun nga po, nangingiling ng Sabat. Bakit hindi ka nasamba? Kasi nga po, tiniwalag ako. Hindi nakain ng ganito, ba't kumakain ka ng hipon? Kasi nga po, tiniwalag po ako. Pero yung puso-puso ko, Adventist. Dumating po ang 3 buwan, lumipas. Nagkaroon ng Daniel Revelation Seminar. Si Pastor Rodolfo Bautista Simon. Father ni Pastor June Bautista Jr. No? At may isa pa siyang kapatid na pastor, 2 kapatid na nurse. Alam niyo po, sabi niya sa akin, sige, imbitahan kita. Ngayon, meron po akong best friend na taga Bicol. Sabi ko, Angie, dumalo tayo dyan. Baptist naman yun. Sabi niya sa akin, ako, huwag kang maniwala sa Adventist. Yung mga Sabatista, Salvinista, mga kulto yan. Tinan mo ang libro nito, Four Major Call to Religion. Kasi mahilig po akong magbasa, di ba? Binasa ko, kulto nga ang mga Adventist. Written by Dr. Hokema. Four Major Cult Religions. So, sabi ko, sige, huwag na tayong dumalo. Pero alam niya, very persistent si Brother June Bituunon. At anong ginawa niya, mga kapatid? Pumunta siya kay Pastor Bautista. Pumunta siya sa mga kapatiran, panalangin niyo. Si Brother Roger Almorguez na born again, chief accountant namin. Si Sister Angie, si Angie po ay, nauna ko sa kanya, siya po ay civil engineer. Bali hawak ko siya. At ako. Ang sabi niya, kailangan makatin yung tatlong ito. So dahil po na-persuade ko si Angie at si Brother Roger, sabi ko, sige, umamin tayo, isang gabi lang. So naroon na kami, nagulat kami sa church ng Palawan, sa may extension Manalo. Napakalaki po alam niyo yung drawing na pagkalalaki? May canvas, all canvas pa. Hindi naman uso ang TV, hindi uso ang mga all canvas. Na may malaking statue ni King Nebuchadnezzar. At may ibang hayop. First time, sabi ni Angie, kita mo, umalis tayo. Sumakay na kami ng sasakyan. Pag ganun po namin palakad na kami, pumahabol si Brother June Bituunon. Sabi niya, "Ma'am, kahit isang gabi lang, kahit 10 minuto lang, makinig kayo." Sabi ni Angie, "Mga kulto naman pala kayo eh. Ebidensya na, ayaw niyo pang aminin, kulto. Nakakapagin. Pero ang Holy Spirit talaga gumagawa. Sabi ko, Angie, Kuya Roger, kahit 10 minuto lang. Doon tayo sa likod upo, kung ano nang gagawin nila, tatakas tayo. Pero matalino si Brother June. Hindi kami dinala sa likuran.
Dinala kami sa unahan. Hindi makakatakas. Mga kapatid, ang Holy Spirit ay gumawa. The Holy Spirit worked upon the hearts of 3 of us. At ng gabi ay nasundan ng gabi. And I started to read the writings of Ellen White. The 5 books, I read it for 3 days. Alam niyo ba yung 3 libro? 5 libro, 3 libro. Grabe. O 3 to 4 days na nabasa ko ng cover to cover. Ang sabi ko, Pastor, tapos na akong umaten. Pero gusto ko pa magbasa. Ayoko muna magpabaptize. So, pinuntahan ako ng pastor namin, ang born again, si Pastor Ancho Buenaventura. Ang isa sa pinakamalaking church sa Puerto. Tinapatan niya ang ospital natin, Adventist Church. Nagpatayo din ng school. Hanggang college siya, galing. Mga kapatid, sabi niya, tumatin ka lang ng 7 gabi, naniwala ka na dyan. Ang sabi ko, Pastor, hindi sa ako naniwala sa gabi-gabi, kundi ang dami mong itinago at niloko mga miyembro. Nakakahiya, mananagot ka sa Diyos. Sabi ko, pupunta ako sa inyong office, sa inyong church office, at ipapaliwanag ko lang ang Book of Colossians chapter 2, 14 to 17. Mga kapatid, anong sabi ni Pastor Ancho Buenaventura? Tama ang Adventist. Pero dito ako nabubuhay. 1988, nabaptize po ako. After 7 months, na ako'y nagbasa ng lahat ng libro ni Ellen White. Dahil ako'y may pera pa, mga kapatid, pinakilo ko ang libro ni Brother Nemi Ilagan, ABC Manager ng Palawan. Sabi niya, kulang pa po libro rito, order po tayo sa Amerika. Sige, order ka. Bibili ko. 40 books, 7 months. Binasa ko po yung cover to cover. At ang sabi ko, Pastor, binyagan niya. Nabaptize ako, nabaptize si Kuya Roger, nabaptize po ang aking best friend na si Angie. At doon kami nabaptize. At nagparebaptize si Brother Jude Bituon. Grabe, amen? Ganon po gumawa ang Diyos. Ganon po siya gumawa. Mula sa 75 kilos, sir, naging maayos ang aking kalusugan. Mula sa napakalabong mata na nakakal-kapal ng salamin, 250 to 175. Mula sa 1,200. Grabe ang Diyos, di ba? Mula sa acne. May nakikita kayong acne? Napakabuti ng Diyos. Pero ako'y pinalaya sa amin nung ako po'y naging Adventist. Pinatawag ang aming pare sa aming po family. Meron kami 2 madre at isang pare. Yan po ang family namin ni Pastor Brian Tolentino, pare at madre. Si Pastor Brian Tolentino ay aking apo sa pinsan. Kamag-anak ko po sa mother's side. Magkakapatid ang mga lolo nila sa lolo ko. Mga Nazareno po yan. Ang mother ko Nazareno. At mga kapatid, sa aking pag-resign sa trabaho, ano sabi ng mga kasama ko? Dr. ni Director Sorinques, nasa na utak mo? Nawala na. Naging bobo ka. Anong ginawa ng Bible mo sa'yo? Ang sabi ko, hindi po ako naging bobo. Naging matalino lang ako na natuklasan ko ang katotohanan. Inago ng marami
aming panahon. Naranasan niyo ba maligo ng walang sabon? Naranasan mo mag-force fasting? Wala kang makain. Naranasan mo bang nasaktan? Naranasan mo bang itapon ang mga damit mo sa kalsada? Naranasan mo bang sabihan ka, may tirinig ang ulo? Naranasan mo bang layuan ka ng pamilya? At kaibigan? Naranasan mo bang itakwil ka ng pamilya? Well, naranasan ko lahat. Dahil kay Kristo. Amen. Binibigay sa atin ang katotohanan na sinasabi nga ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 3. And God said, "Let there be light," and there was light. Ano yung light na yon na sinasabi ni Ellen White sa Desire of Ages, page 464? God is light, and in Him is no darkness at all. There is no sadness in the light He sent to illumine our lives. Sa pamamagitan daw po ni Kristo, may liwanag tayo po na. And the most fortunate, the most privileged people in the entire planet Earth is you and me, na tinawagan tayo. Now the people has gone to 7.1 billion. Di ba kayo nagtataka? Bakit narito tayo sa Adventist Church? It is because of the light that God has given us. At yung light na yun, mga kaibigan, na sinasabi ko po sa inyo, sapagkat si Jesus ang liwanag. Buhat doon sa pagpapalag papalaya sa akin. Pasensya na po. Pasensya na. Yung pare na uncle namin ni Pastor Brian Tolentino, lolo niya, uncle ko. Alam niyo ba, dinala ko po ang mga sakristan sa bahay namin. At baka doon naman po ako'y nadidimong poses. Baka nadidimong poses yan, Dolores. Ba't nagkagana ng anak mo? Kailan pa siya sumuway sa iyo? Sabi niya, okay lang. Kung siya'y simba-simba rito, gano'n. Pero yung ikay magpapabaptay sa Adventist, ibang usapan na yun. Pero alam niyo po, ginawa ng Panginoon. Ang unang convert po sa aming pamilya, yung aking mother. And we are now in the 4th generation Adventist. At may pastor sa aming pamilya, si Pastor Brian Tolentino. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo bakit? Nasa atin ang liwanag. Pero marami tayong panahon sa cellphone. Wala tayong panahon magbasa ng salita ng Diyos. Ilan sa atin dito na pagkagising, yung totoo,
Anong una nating hinahanap? A. Cellphone. D. Pagkain. C. Bible. Pag tayo na pumunta ng simbahan, naiwanan natin ang A. Bible. B. Cellphone. Anong ating babalikan? Yung totoo. Tama po? Kaya nga po sabi ni Ellen White, Great Controversy, page 218, paragraph 7, line 1 to 3. Those who fortify their minds in reading the Word of God and bending their knees in prayer are those who will be able to stand in the time of trouble. Ilan sa atin mga kaibigan, nahawak natin ang liwanag, pero nasaan tayo? Ang sabi ng Christ Object Lesson, page 415, paragraph 7, line 1 hanggang 2. It is the darkness of misapprehension. Na ano po, nagkamero of God that is ruling the world. Men are losing their knowledge of His character. Bakit po nawawala ang knowledge nila sa Panginoon? Abala sa materialism. Ngayon, huwag niyo mahayaan pasukin. Pastor Elian, Pasqua, nasaan ka? Sa si Pastor Pasqua. Nasaan si Pastor Yekas? Pastor, nasaan siya ngayon? Huwag niyo mahayaan na pasukin ang inyong iglesia ng last day generation theology. Huwag niyo hahayaan, mga kaibigan, na tinatawag natin, sorry po ha, baka marami nagtuturo tayo ng mga gano'n. At gusto ko sana kung may panahon, hindi lang help ang discipline natin. Sapagkat naniniwala ko, holistic dapat tayo. Pero yun po nangyayari. Christ is the true light. Siya ito natin liwanag. Naging Adventist tayo di dahil sa doctrines. Naging Adventist tayo sapagkat nakilala natin, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. The light that we shine is not our own, but a reflection of what? Of His light. Alam ba ninyo mga kaibigan, katulad ng buwan, ang buwan ay walang sariling liwanag. Encyclopedia Americana, edition of 2022, volume 5, pages 102 to 105. Encyclopedia Britannica, edition of 2022, volume 2, mga kapatid ko yan, pages 297 to 299. Hindi po ako may sabi niyan, mga kapatid. May favorite encyclopedia, Punks and Wagnall Encyclopedia, edition of 2020, volume 7, pages 1089 to 1099. Napakaganda po. Even Catholic Encyclopedia, edition of 2010, volume 5, pages 78 hanggang 81. Isa lang po sinasabi nila. Kumukuha ng liwanag ang buwan, buhat sa araw. Ang refleksyon na ine-emit ng buwan ay ang refleksyong nagamit at nakuha. Saan? Galing saan? Sa araw. Science yan, mga kapatid. Hindi po ako may sabi. Kaya tayo, hindi pwedeng magliwanag na hindi natin nakakapit. Hindi tayo nakakonect sa source of light. Amen. We cannot, mga kapatid, kung hindi tayo connected kay Kristo. Hindi pwede tayo naging Adventist dahil magulang natin ay Adventist. Hindi tayo naging Adventist dahil ang aking tatay ay LDS.
Because our salvation is individual. Kaya ang kaligtasan natin ay individual. Kailangan natin si Jesus. Christ does not need his followers strive to shine. But what the Bible teaches us, let your light shine. Mga kapatid, yung po ang sabi ng Biblia. So, ang ibig sabihin ng let your light shine sa ating buhay, mga kapatid, alam natin, fruit of the Spirit. Ang lahat ng ito ay dahil bunga ng banal na Espiritu. Steps of Christ, page 22, paragraph 10, line 1 to 4. Ano sabi roon? Education, willpower, and culture has their own proper sphere, but they are powerless to change your heart. It might change your outward behavior, but it has no power to change your heart. Paragraph 8, line 1. But there is only has the power to change you. Paragraph 9, line 1. The power is Christ. Mga kapatid, wala tayong kakayahan. Kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, kung hindi ka connected kay Kristo, baliwala ang ating buhay. Ang kailangan po natin si Jesus. Amen? Amen. Kailangan natin si Jesus. And there must be a consistency of our character. Hindi ka Adventist pag-araw ng Sabat. Adventist dapat tayo araw. Anong ating buhay? Anong ating character? Mga kapatid. Anong pinapakita natin sa ating mga kaklase? Ako'y may professor. Professor ko isang judge. Judge pala siya. Si Judge de la Cruz. I-google nyo. Si Judge de la Cruz ay napakatero. Kung mura-murahin ang mga estudyante, naka-online ako, pinagmumura ang mga klase. Nung ako na, 87 kami sa class. Hoy! Sabi ko, hoy. Judge, I have a name. Sabi ng mga klase ko doon sa chat, group chat. Yung chat namin na direct sa akin. Huwag ka nang sumagot. Maiinit naman ang ulo niyan. Alam mo naman yan, member yan ng INC, no Christ. Tapos sa akin, oh, ilan taon ka na? Aral ka pa ng aral. Kahit pag-aral ng ganito, pangalawang tanong, ano ba BP mo? Sabi ko, ano connection ng BP ko sa pag-aaral? Eh, syempre ko, ako tinanong niya. Nandun ang mga 87 na kaklase ko. Well, Judge, my blood pressure is 90/60. Oh, bakit ganun lang ang blood pressure ko? Ako, 170, 160. Because of my lifestyle. Bakit? Anong lifestyle mo? Maya-maya, so huli na. Nag-45 minutes na ako nag-discuss tungkol sa health. Ganda muli, ano ba religion mo? I'm a Seventh-day Adventist. Mga kapatid, sa buong klase, ako lang hindi niya mahura. Yung pala'y nakadalaw na siya ng sanitarium in hospital. At ang sabi niya, kilala mo ba si Dr. Maaya? Opo. Doktor ko yun, yun ay urologist. Kasi nagkaroon ako problema sa prostate. Siya ang ating doktor. Pinapa-change ng diet ko kasi siya pala chain smoker. At kanyang karumal-duman. Mga kapatid, nakapag-share ako ng katotohanan sa isang lunch. Nagkaroon kami ng gathering, mga kapatid. 87 sila, ang klase ko. Sabi ko, bibigyan ko sila ng steps of Christ. At great controversy. Bumili ako ng steps of Christ, great controversy. Ang sabi ng isang judge, wow, Misintay, I like this book. Yung pala ay born again na, na judge. I like this book.
And later on, after a year, baka rin niya nabalitaan, may judge na naging adventist. Amen! Sa judge sa Manila, naging Seventh-day Adventist. Bakit naging Adventist? Sa palagay niyo bakit? Light. Kaya nga po sabi ni Ellen White, the world needs missionaries, needs consecrated home missionaries, and no one will be registered in the books of heaven as a Christian who was not a missionary Christian. What is the purpose of our life? Only one, to glorify God. Kumusta po ang ating buhay, mga kapatid? Ilang taon na tayo Adventist? Ilang taon na tayo? Ilan na ang ginamit ka ng Diyos para madala ang katotohanan? When people see our good works, they will glorify, of course, our Father which is in heaven. Sapagkat naniniwala ko na tayo ang mga light bearers ng ating Panginoon. At sinasabi nga po ni Ellen White, Testimonies, Volume 2, page 125. We are in the Lord's, our hearts are not our own. Kaya kailangan po natin ang ating pong Panginoon. Dumating si Pope Francis sa Pilipinas. Ang sabi ng aking pamangkin na nagdudoktor sa UST Hospital, Auntie, may gagawin tayo kay Pope Francis. Bakit? Darating sa UST. Sige, ako na bahala. Dala-dala ko ang 2 libro lang. 2 lang. Great Controversy, Desire of Ages. Dumating ako alas 4 ng madaling araw. Akala ko walang tila. Ang tila 10,000. At hindi lang po basta yun, ha? Pagpunta ko ng alas 4, number 1, may ID galing kay Tagle. May imprimatur. Pangalawa, may color coding. Totoo yan. Iba-ibang kulay ko yan. May pula. Kasi dito mas malinaw no? May puti, mayroon pong dilaw, may asul at may green. Ako, nakasabat dress. Ang problema, hindi ka pwedeng pumasok sa UST sa 4 na gate. 1, 2, 3, 4 na gate. Nang wala kang ID na imprimatur ni Cardinal Tagle. Ang sabi ko, Panginoon, bulagin mo ang nariyan sa gate! Mga pulisya. Hindi ako nakita ng mga pulis. Nakapasok ako, mga kapatid. Ngayon ang sabi ko, Panginoon, fully guarded siya. At nakasakay dito, ito po ang kanyang sinakyan. Ang mga yan, nakasama UST po yan. Ang mga kasama yan, si Tagle. Ang mga kasama po yung mga Knight of Columbus. Lahat yan, Knight of Columbus yan. Hanggang pumatay at kamatay. So, nandito ang Channel 7, Channel 2, Channel 5. Nandito po ako sa harapan. Problema, may pulis ulit. Sabi ko, saan kaya pupunta ang sasakyan nito? Sa stage no? Sabi ko, Lord, ipakita mo wisdom. Ay, pinag-aralan ko yung area ng UST. Patakbo ako doon. Ako lang po ang walang ID, ako lang ang ibang damit. Takbo ko, dito siya dadaan, sakyan. Titigil dito sa may humps. Tama nga ako ng analysis. Sabi ko sa pulis, Mama, Sir, pag hindi natin naibigay regalo sa ating mahal na Pope, mananagot tayo sa Diyos. At sa lahat na kayang tatanggapin regalo from the best gift na pwede nating maibigay sa Kanya. Talaga? At yung mga kasama ko, mga laro sa likuran ko, naghihimatay nung nadumaan ang Pope.
Parang ayaw ko bakit ganun. May kakaibang power. Naihimatay sila. Grabe talaga, parang nakakita ng Diyos. For the first time na ako nakakita ng ganun. Tumigil nga ang kanya sa tapat ko. Eto po, meron pong harang din na bakal-bakal, pero nakasingit ako. Tumigil ang sasakyan sa hang. Kaway-kaway. Siguro nagtataka siya, nagkatitigan kami ni Pope Francis. Siguro nagtataka siya, bakit hindi naka-color coding? Pangalawa, wala akong ID. Pangatlo, hindi ako hinihimatay. Pang-apat, hindi ako naiyak. Panglima, hindi ako nawagayway ng panyo. Parang yung kay El Shaddai, di ba? Sabi, siguro kakaiba, nagkatitigan kami ni Pope Francis. Nandoon si Tadley, may dala rin ako sa kanya. Cardinal Tadley. Ang sabi ko sa mamang pulis. Kasi hindi na ako makalapit sa may sakyan. Ito na kasi ang sakyan niya. Ito lang po. Siguro mga 1 meter lang. Sabi ko, Sir, ngayon na. Bigay na natin ang pinakamagandang regalo sa mahal na po. Inabot kay Tadley, inabot kay po. Bit-bit ang libro ibinigay niya sa akin. Mga kapatid, hindi ako natakot. Sapagkat alam ko, sa lahat ng ating nagiging karanasan, may Diyos na tumitingin sa puso mo. Tayo ay napapaligiran ng kadiliman. Pero hindi natin kaya mag-strive na magkaroon ng liwanag. Sa pamamagitan lang ni Kristo, connected tayo. Nagliliwanag ang buhay natin. A light of hope to the hopeless. A light of truth in a world of deception. A light of love to those rejected or hurting. The world needs light. At yun, mga kapatid, ang liwanag na dalawa. Kanina, pray ako dito. Nakita ko po ang Harvest 2025. Gano'ng kahalaga ang Harvest 2025 na yan. Yan o. Yan ang pasimula na ating dapat gawin. Sapagkat no light is too small when we have Jesus in our lives. Dumating ang isang tawag. Ang sabi ko sa akin, Ma'am, pwede bang maka-request? Ang isa nating kaibigan na stewardess ay naroon sa San Lazaro. Mamamatay na raw, sabi ng doktor, ngayong gabi. Pwede mo ba siyang ipag-pray? Hindi ako atheist. Sabi ko, anong sakit? HIV. Pagpunta ko doon, kumbaga po sa atin ay so hard to get. Ibig sabihin talagang wala na. Lumapit po ako sa kanyang tenga at ako'y nanalangin. At kapanalangin ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. Alam ba ninyo, kapag pala last stage na ng mayroong HIV, alam niyo ba yun? Ang kanyang mga balat ay tiger. At pastor, smelly. At ang stewardess na ito, ang tatay ay general, prominent in pamilya sa Malabon. Pero mga kapatid, bakit nagkaroon ng HIV? Hindi na yung mahalaga. Ang mahalaga, tanggapin niya si Jesus. So, pastor! Ma'am, hindi ka. Sasample ko lang. Hindi ka, hindi ka. Ikaw. Hindi ka, ma. Dali. Mamamatay na siya. Wala na ako ibang gagawin kundi tanggapin niya si Jesus. Ako, smelly, tiger, look, ang balat, comatose.
Pero nung ginawa ko ang kanyang kamay, sa pangalan ng Kristo na tagapagligtas. Sabi ko, kahit hindi mo marinig ang iyong salita, sa iyong isip, alam ko ang nadidinig mo. Tinatanggap mo ba si Jesus? Ma'am, pisilin mo ang aking kamay. Pinisilin niya ang aking kamay. And the rest is history. That night, hindi po siya namatay. And that evening, she started to open her eyes. She started to move her hands. She started to make a sign language to take out the mechanical ventilator. Yes, ma'am. Not only that. After 4 days in ICU, she was transferred to private room. Bakit po? Siyang nasa room. Kasi nakakanilang. Prominenteng pamilya ang anak ni HIV. Itinako. After 10 days, he was transferred to their place in Malabon. After 20 days, there was another call. Ma'am, can you give us Bible study? Pagpunta ko sa Malabon, akala ko sa bahay na. Pastor, katulad sa Ternate, di ba, 7 pamilya? Prominenteng pamilya pala to. Grabe. Mahigit na 6 na pamilya. We have our Bible study. And after 9 months, ang tiyaga ko, no? Dami kong trabaho, pero napunta pa ako ng Malabon para mag-Bible study once a week. After 9 months, they decided to be baptized. They are now active members of University Hills. Mga prominenteng tao na tinanggap si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas. Ang ginamit lang mga kapatid, yung health ministries. Ministry of Healing, page 142. Paragraph 4, line 1 to 4. Christ's medical law will give us true success. Jesus mingled with people. Walang discrimination, mahirap yan, mabaho, may HIV, mayaman yan, walang may pinag-aralan. Si mingled with people. He shows sympathy and empathize with action. Wow! Kumusta tayo? Paano natin ibinibigay ang liwanag na meron tayo? Si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang ikaw at ako ay magkaroon ng liwanag. When the darkness is deepest, the light of a God-like character will shine brightest. Kaya naman ang ating karanasang mapapait, nagiging liwanag sapagkat doon tayo nagiging matatag. Amen? Amen. Let the light of the gospel be given to all men sapagkat kinakailangan maibigay ang liwanag na mayroon tayo sa ibang tao. By the way, buhat sa pagkabaptize ng aking magulang hanggang sa mga kapatid, ako, pamangkin, pinsan, kamag-anak, masasabi ko na napakabuli ng Diyos. Amen. Nagsimula ako tumanggap 2,000 pesos, pastor, na sweldo sa Adonis. Aalsin ng tithe sa 200, aalsin ng open nga 200. Ilan ang matitira? 6. At wala po ako, mga kapatid, ang unang kong church sa Pasay, doon pa sa may ano. Alam nyo, saan ako natutulog? Wala akong bayad ng bahay. Doon ako natutulog sa sahig.
na niyayapak-yapakan, pag-araw, paggabi tinutulugan. Walang alam ang pamilya ko. Hindi alam na sa bawat gabi nakakaiyak ang mapapait na karanasan, pero tumatatag dahil sa biyaya ng Diyos. Mula sa 50,000, 2,000, mula sa pabahay at sasakyan, kadilakat lang. Nagkaroon ako ng maraming challenges. Namatay at namatay ang mother ko. Hindi siya nakarinig ng anumang reklamo para sa akin. Bilang manggagawa ng Diyos. Pagkat alam ko, ang liwanag na mayroon ako ay manatiling maliwanag sapagkat tayo'y nasa biyaya ng ating Panginoon Jesus. God's light shine in the darkness, and through Christ, we are given the privilege to reflect His light in a dark world as we embrace His God. Ayan, sabi po ni D.L. Moody, isa sa mga great evangelists during the time ng 1800s, we are told to let our light shine. And if it does, we won't need to tell anybody it does. Lighthouses don't fire cannons to call attention to their shining. They just shine. Hindi mo kailangan pagsabi, ang aking itinulong ay ganito, ganoon, no? Kailangan si Jesus ang lighthouse. The loveliness of the character of Christ will be seen in His power. It was His delight to do the will of God, love to God, zeal for His glory, and love to fall in humanity, brought Jesus to earth to suffer and to die. Kaya ang tanong ngayong umaga, mga kapatid, can I invite our pianist? Gusto ko pong manalangin sa bawat isa. As I appeal, and I just pray, when the piano is going on, I pray. Tanong ko ngayong umaga, may liwanag ka bang dalangin? Nagliliwanag ba ang buhay mo dahil sa biyaya ng ating Diyos? Sino sa akin dito ang gusto maging liwanag sa sanlibutan magulo at magulo? In His hands. Amen. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, itinataas ko sa inyo ang mga kapatid ko dito, ang mga health professionals, ang mga missionary, ang mga opisyalis sa narito, ang bawat kapatid, ang bawat kabataan at bata. Sapagkat alam namin, Jesus is coming very soon. Soon. Because we believe that Jesus is at the door. Tulungan niyo kaming lahat, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan ng buhay kay Kristo. At makita namin ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Tulungan kami, O Panginoon, na makita namin yung kagila-gilalas na gawa at maging mapagpasalamat sa lahat. O Diyos, kayo nakakaalam ng mga narito. Maaaring ang problema nila ay asawa, maaaring magulang, maaaring anak, maaaring pag-aaral, maaaring hanap buhay. Tulungan kami maging matatag at magliwanag ang buhay para maluwalhati ang aming tagapagligtas. Tawarin mo kami sa lahat ng aming kakulangan, Panginoon. Ito po dalangin ko sa pangalan